Hello, everyone. Okay, so our topic today is all about um, a PHP server. So, open ko lang aking WAMP. So, okay lang kapag gumagamit kayo ng SAMP server or WAMP server. So, whatever yung, so kung saan kayo compatible, no? Or saan kayo mas nadadalian or sa mas comfortable na gamitin. Pero sa akin, I'm using WAMP server. Minsan gumagamit din ako ng SAMP for the, ayan, for the experiment purposes. Kasi kailangan marami akong server eh. Ayan, yan na-agree na. So yung SAM server kasi, ang pinagkaiba niya, kailangan nyo i-start yung Apache tsaka yung MySQL. Ayan. Hintayin lang natin. Ayaw mag-start. Ayun, so dapat mag-start yan, no? Hindi nag-i-start dahil nakarun yung aking WAMP server. Okay, let's start with, you need to go to localhost PHP my admin na. So, ayan, I'm using 8080 localhost. Pero pag sa inyo, kahit na hindi nyo na siya lagay yan, localhost PHP my admin. Pero since I'm using a lot of servers, ayan, naglagay ako ng mga 8080 ports. Actually, this is ports, no? 8080 ports. And then sa default, ayan, sa default nung ano, nung yung PHP admin, so meron ang username password. So yung user niya, ang default niya pag hindi niyo siya pinalitan during your installations, so root yan then walang password. Ayan. So and then papasok na tayo dun sa database area. So ang gagawin natin today is pag-aaralan natin yung paano lagyan ng database in ating web, no? Kasi upon the before the midterm, we need to register our users dun sa ating website before sila makapag gamit ng ating site, no? So since nasa designing na tayo ng ating websites, uh, we are now going to put our database. Ayan. So, as you can see, marami siya. Meron siyang left panel. Yung mga bago lang sa SQL. So, meron siyang left panel and then we have the top panel. No? So, we have different tabs. Ayan, sa baba din. So, pag mag-create kayo ng um, bagong database, you need to click the new. Then, ayan. So, ayan. So, dapat yung inyong database name is wala siyang space or kahit underscore ang gamitin niya pwede. No? And then, huwag nyo na lang itong palitan. That is 900 AICI. TF8MB4. Yun yung default natin. Then, just create. Click create. Ayun. So, after that, tatanungin niya kayo kung ilang tables. Okay, mag-alala dahil yung tables naman is pwede natin siyang dagdagan anytime we want to add the new tables. So, for example, uh, TBL na lang, no? Users ang pangalan ko. And then, ilang columns bang kailangan natin? Yung columns, depende yun sa fields nyo. For example, we have first name, middle name, last name, birth date, password, and then insert password. So, we have first name, middle name, last name, password, and confirm password. Or password na lang, kahit password. So, we have 4. So, pagka 4 fields ang meron kayo, dagdagan nyo siya ng isa. Kasi yung isa, gagamitin natin for ID na, or auto increment ng database. Yan. So, after that, pwede nyo lang ilagay yung nilagay nyo kanina. We have first name, last name, uh, middle name. Ito, middle name to. Yan. Then, this is last name, and then this is password. Yan. So, we have different type. Yung sa una, yan yung ID natin. Integer talaga yan. Then, we have to check the AI, no? Ibig sabihin ng AI is auto increment. Then, lagay lang tayo ng length. Yung length is the numbers. So, siguro ang ID natin hanggang 10 lang. Actually, hindi naman talaga tayo aabot ng 10. Kasi ang 10 is nasa trillion na ata, no? Tapos ito, gagamitin ng varchar. So, bakit varchar? Because
meron mga pangalan na, ang ibig sabihin ng varchar is variable characters. So, ang ibig sabihin, yung first name natin, pwede siyang gumamit ng letters and numbers. Kasi meron tayong mga pangalan na the third, yun. So, yung length niya, gawin niyo na lang siyang, ang maximum talaga nito is 250 or 259. 259. Pero, I'm using 250 para lang meron tayong allowance. So, yung 250, may siguro yung, ano yan, letters yan. For example, yung pangalan mo ba, aabot ba ng 250 letters, including spaces? Siguro hindi naman siguro na. Tapos, pwede nyo i-check yung null, no? Ibig sabihin, uh, pwede na wala siyang first name, pwedeng walang middle name, pwedeng walang last name, and then pwedeng walang password. So, kasi yung iba sa atin, wala naman tayong ibang middle name. So, yun. After that, pwede nyo na siyang i-save. Ayan. As you can see, we have one table and then one database. It is dbjump7 and then we have the tbl user. Yun. So, after that, if you want to create a new database, new table, you just click the new button here. No? Medyo maliliit talaga. No? Yan. Then, babalik lang kayo sa una, nasa taas yung table name. Then, ito yung mga fields niya. And then, this is the columns. Okay? So, ngayon, hindi na ako magdadagdag muna kasi isa lang muna ang gagamitin natin. So, for admin users only. Okay? So, yan. That is for databases. So, pag magbabago tayo ng devices na ginagamit natin, we need to export um, this database. So, paano ba tayo mag-export? Kailangan natin siyang ilabas or i-save, no? Kasi hindi naman natin siya uh, pag hindi tayo gagamit dito the same laptop, no? Kasi ang database natin is different saving from our websites. So, when we click the export button doon sa taas tab natin, ayan, so mapapansin nyo, we have exporting table from dbjump7. So, and click nyo lang yung export. And then makikita nyo siya sa downloads. Ito na siya. Ay, ito na. dbjump7. That is our SQL databases. So, pag i-import nyo naman siya, click nyo lang yung import. Tapos, tatanungin niya kayo yan kung ano yung file. So, nasa downloads yun. Ito siya. Tapos, click nyo lang yung import. And then, after that yan, mag-import na siya. As you can see yan, naka-green lahat yan. Ibig sabihin, we have imported already the dbjump7. Okay? So that is for now, and then I will send you the SQL data. Okay?